Good day everyone. I'm here in my group meets to present our topic is all about technopreneurship. First of all, I'm Marjo Bosalpa. In our daily lives, we think paano ba tayo makakaon sa kahirapan, kung mag-aaral ba tayo ng mabuti or magtatrabaho tayo ng 9 to 5 hours para kumita. Kung gusto nating yumaman at maging masagana ang ating buhay at mabili ang mga needs natin, magnegosyo tayo. Sino ba ang mga naghahari o may mga pangyarihan sa ating bansa? Kundi ang mga negosyante, at ang mga ito ay ang mga Chinese. Pero dapat sa pagninegosyo ay may nalalaman din tayo, hindi yung basta-basta lang tayo magninegosyo. Kung gusto nyo pang maraming malaman, halika, tuklasin natin. A technopreneur is a person who revolutionize the prevailing economic order by making the best use of technology and hand. They introduce new concept of products and services in the market that help the cost of fill their pockets to when technopreneurship enter the market. All they have an idea, you must be thinking, what's the norms, right? Well, here's the difference. Technopreneurs observes the prevailing business practices and merge them with fresh ideas to create something exclusive. Technopreneurs stands out through their capability to absorb knowledge and implement it, keeping in mind the interest of society and their own as well. So, ang entrepreneurship, kung paano mo ma-deliver sa consumer ang isang produkto. Halimbawa, paano ba nakapag-endorse ang isang business? Di ba, idadaan nila ito sa advertisement. Sa panahon ngayon, puro technology na sa ating mundo. Kaya natin mag-advertise through FB, YT, at etc. So, Rich Dad and Poor Dad. Rich Dad is about Robert Kiyosaki, the writer and the author of the story. And his two dads, his real father, Poor Dad, in the story, and the father of his best friend that we call Rich Dad in the story, and the ways in which both men shape his thoughts about money and investing. The book explode the myth that you do not need to earn high income to become rich. So, sabi dito ni Robert Kiyosaki na hindi mo kailangan mag-ipon ng malaking income para maging mayaman ka. So, here, the essence of this book na para matulungan yung mga tao na ma-develop ang kanilang proper mindset na tinatawag at to build a life with wealth and freedom. So, sabi dito ni Robert Kiyosaki, yung dalawa na pagkakaiba ng assets at liabilities. So, what we can say about assets, no? Ang assets, ito yung mga pumapasok sa atin na income or mga passive income man yan or nagbibigay sa atin ng pera sa ating mga bulsa. At ang liabilities naman na tinatawag na ito yung tinatawag na nagpapalabas ng pera sa ating mga bulsa or tinatawag nating luho. So, meron mga bagay na magagamit natin itong dalawang ito, both assets and liabilities, no? Katulad na lamang na pagbili natin ng sasakyan. So, ang pagbili natin ng sasakyan, maaari natin yung sabihin liabilities kasi lumabas yung pera natin para makabili tayo ng sasakyan na worth of million or 100,000, no? Pero masasabi natin tong assets if gagamitin natin tong sasakyan na to na binili natin, if gagamitin natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay or hanap buhay na kailangan natin para makapagbigay sa atin ng income na magagamit natin sa ating buhay. So, here, ang Rich Dad Poor Dad is
story na yung dalawang tatay is working hard, no, sa kanilang buhay. So sabi dito ni Poor Dad, you study hard so you can find a company to work for. So sabi naman dito ni Rich Dad, study hard so you can find a company to buy. So makikita natin dito na ang pagkakaiba ng mindset ni Rich Dad sa ni Poor Dad, no. Sabi kasi dito ni Poor Dad, magtatrabaho ng maigi para makahanap ng company na mapagtatrabuhan. So sabi naman ni Rich Dad, mag-aral ng mabuti para makahanap ka ng company na mabibili mo. So, you study hard so you can find a company to work for. So sabi naman dito ni Rich Dad, study hard so you can find a company to buy. So, makikita natin dito na ang pagkakaiba ng mindset ni Rich Dad sa ni Poor Dad, no. Sabi kasi dito ni Poor Dad, magtatrabaho ng maigi para makahanap ng company na mapagtatrabuhan. So sabi naman ni Rich Dad, mag-aral ng mabuti para makahanap ka ng company na mabibili mo. So, lahat naman tayo na gustong yumaman. Kaya ito yung book na makakatulong sa atin upang mabuild yung ating proper mindset para sa ating pang-araw-araw ng buhay, no, upang tayo ay maging mayaman na hindi lang tayo umasa sa ating mga sweldo, dahil kailangan natin ng passive income or 6-digit income, no. So sabi dito ni Poor Dad pa, the reason I'm not rich is, tapos sabi naman ni Rich Dad, the reason I must be rich. So, pag ang mindset dito ni Poor Dad is palagi na lang na kaya ganito, kaya ganyan, kaya tayo mahirap. Pero sabi naman ni Rich Dad is kailangan ko maging mayaman. Parang lang to. Parang sa mga bagay lang na gusto natin bilhin. Kunyari na lang natin tayo ay nasa mall. Meron tayong bagay na nakita or gusto natin bilhin. Kukumpara natin si Rich Dad and Poor Dad doon. Sabi ni Poor Dad na hindi natin mabibili tong bagay na to kasi mahirap lang tayo. At sabi naman ni Rich Dad, kailangan kong mag-ipon para mabili yung bagay na to. So, parang ganun rin pagkakaibahan, no, sa pagiging mayaman at pagiging mahirap. So, sabi pa dito ni Poor Dad, don't take a risk. Kaya siya mahirap. Sabi naman dito ni Rich Dad, learn how to manage the risk. Sabi nga ni Warren Buffett, no, risk comes from not knowing what you're doing. So, pag hindi mo alam yung ginagawa mo, is may tendency na talagang babagsak ka talaga sa buhay at kukuroon ka ng at mararanasan mo yung mga risk. Kaya dapat learn how to manage the risk. Technology may be defined in many ways, but for simplicity sake in reaction to this subject, it is the use of scientific knowledge to give an easier solution to problem within the society or specific individual. Ang technology ay nakakabuti sa atin at nakakapagpadali ng mga gawain at nakapagpasimple at may solusyon sa mga gawain. Tulad ng pag may gusto kang puntahan, sakay ka lang ng jeep, makakarating ka na sa pupuntahan mo. O kaya, pag malayo pamilya mo, gusto mo silang makausap, gamit ka lang ng cellphone, tawagan mo sila, technology. O kaya, sa business mo, gusto mong makilala ka agad, open ka lang ng Facebook, post mo lang doon, technology yun, may kilala ka agad.
Ayan ang technology sa atin ngayon. Lahat may solusyon, lahat napapadali, lahat nagiging simple. Invention. It is purest sense is the creation of product, process, or techniques which do not exist before. Invention, ito yung mga bagay na wala pa dati dahil sa scientist or sa mga matatalinong tao, nakabuo sila ng makabuti para sa atin. Example, si Nikola Tesla, na-invent niya yung kuryente. Dahil doon, nagiging maayos yung pamumuhay natin. Si Willis Carrier naman, aircon ng kanyang na-imbento. Ayun, maayos din ang buhay natin sa araw-araw. At si Martin Cooper naman, imbento niya ang cellphone. Ayun, nagiging maayos din ang ating buhay dahil sa kanya. Nakakatawag tayo sa malalayo, mga mahal natin sa buhay. Innovation is the process of modifying invention to improve it makes it better. In short, invention and innovation are related but not identical. In innovation, ito naman yung na-improve pa at i-improve pa lang ng mga inventor or mga tao na mga scientists. For example, yung mga cellphone ngayon, dati di keypad lang, ngayon touchscreen na. Dati isa lang yung camera at malabo pa, ngayon ilalabas na yung iPhone 15, di ba? Tapos yung mga motor ngayon, pataasan ng mga CC. Ganyan ang innovation, habang tumatagal, nagiging much better ang isang bagay. What is customer pain points? The customer pain point are the specific problem that your customer are experiencing in your business. Mga halimbawa nito, pagkakaroon ng sugat, sakit ng iyong customer. Siyempre, kailangan nila ng gamot o band-aid para sila gumaling agad. Isa pang halimbawa nito, kawalan ng signboard sa pinto ng isang establishment. Bakit? Kasi magkakalituhan yung mga customer kung itutulak ba nila ito o hilahin. Ang magaling na businessman ay alam kung paano solusyonan ang isang pain point. Siyempre, dapat din natin agad to isipin na ang pain point ay solusyon o ang solusyon ay isang pain point. Dapat alamin natin ang context nito. Halimbawa na lang, isa kang may-ari ng grocery. Nakita mo na mahaba yung pila sa cashier. Siyempre, kung ikaw ay baguhan pa lang, isipin mo na mabagal yung cashier. Dapat, di mo ganun ang iyong isipin. Dapat alamin mo kung mabagal ba talaga yung cashier. Tignan mo siya, hindi naman ganun kabagal. Kaya dinagdagan mo na lang yung cashier para makamotivate nito ang mga mamimili. What is stakeholder? Stakeholder is a party that has interest in the company and can either be affected or be affected by the company. Ang stakeholder ay isang grupo ng mga tao na may koneksyon sa company at naapektuhan sila nito o naapektuhan nila to. Halimbawa na lang ng stakeholder ay yung mga crewmate ng Jollibee kasi naapektuhan sila nito kasi nagkakaroon sila ng trabaho. Kabilang banda naman ng mga customer, naapektuhan nila to kasi bumibili sila dito. May dalawang type ang stakeholder, ang internal at external stakeholder. Ang halimbawa ng internal stakeholder ay mga employee, mga manager, at owner. Halimbawa naman external ay mga delivery rider, mga customer, mga supplier, society, at government. Halimbawa ng internal, external. Halimbawa na lang natin yung ating NUST. Ang mga internal stakeholder dito ay mga guro, mga dean, at ating presidente, mga janitor. Yan ang mga ating mga internal stakeholder. Ang mga external stakeholder naman ay mga jeep, mga tricycle, mga boarding house kasi naapektuhan sila
ng NUST dahil nagkakaroon sila ng pasahero, mga boarding. What is an influencer? An influencer is someone who has the power to affect the purchasing decision of others because of their power, authority, knowledge, position, or relationship with their audience. Halimbawa na lang ng mga influencer, yung mga food vlogger. Naglipa na ngayon yung mga food vlogger. Pwede nila kasing maapektuhan ng purchasing decision ng iba. Kasi pwede nilang sabihin na, ay pangit dito, hindi lang tayo kumain. O kaya, ang mura-mura dito, marami serving, maganda yung mga nagsaserve, mga ganon. At minsan, yung mga nasa liblib na lugar ng mga kainan, nagiging viral kasi may mga food vlogger nag-vlog doon. At malamang sa malamang pag isang food vlogger ay nag-viral, marami nang susunod doon. Naalala nyo ba yung food vlogger na babae na wag na daw kumain kasi wala yung paborito niyang pagkain, yung langgunisa sa isang kainan. Kaya maapektuhan talaga yung kainan pagka yung food vlogger ay hindi niya sinabi na wag kumain. So, ayun, dito na tayo sa topic ng customer segment. What is customer segment? Customer segments are the different groups of people or organization your enterprise aim to reach and serve. Dito sa customer segment, meron siyang mga types. Halimbawa is mass market, niche. Mamaya matatakal natin kung ano yung mga kahulugan nun or ano yung importansya nun na nakapaloob doon. Dito, hinahati yung mga group of people or organization depende sa kanilang type of segment. So ayun, nandito na tayo sa slides ng types of customer segment. Unahin natin i-discuss yung mass market. Products and services which target the mass market segment have a broad appeal and often cover the overpopulation. So, sinasabi dito is overpopulation. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, yung mas magandang example dito sa mass market is lahat ng tao na nanirahan dito sa Pilipinas is na nakakapag-benefits nito. Halimbawa na lang is yung product na rice o bigas. Halos lahat ng tao dito sa bansa natin is kumakain. So next one is niche. A niche market refers to a specific customer segment which highly defined characteristic. So dito naman sa niche, dito is specific na customer lamang. So bigyan ko kayo ng halimbawa. Dito is halimbawa na lamang ay sapatos na panlalaki. So dito masasabi mo na naka-specific lang nagagamit doon sa product na yun is puro panlalaki. So ganun yung niche market. So ayun, sunod na tayo sa type of customer segment is segmented. Some business models distinguish between market segments with slightly different needs and problems. Dito naman sa segmented is hati siya kung ano yung needs tsaka kung ano yung kailangan i-solve ng isang customer sa isang product na yun. Ganun yung segmented. So, ayun, next tayo is diversified. A business that decide to take a diversified approach to a customer segmentation will select a wide range of customer groups with very different needs. So, dito sa diversified is pasadahan lang natin. Ito yung halimbawa na lang, merong isang kumpanya na nagbebenta ng libro. Tapos gusto niya i-improve yung negosyo niya. Kaya hindi lang siya nagbebenta sa mga store niya. Parang mas pinaangat niya pa. Nagbebenta na siya
online. Ganun yung halimbawa ng diversify. The last type of customer segment which is multi-sided. Some organization need to attract two or more interdependent customer segment belonging into two or more totally different side in order to succeed. So, pinaka-best na example dito is yung mga sa bangko, yung gumagamit ng credit card, debit. Ganun yung type ng multi-sided. Pareha silang nagbe-benefit. And ngayon, dahil technology na tayo, merong isang app ngayon which is yung GCash or Paymaya. Doon na parehas nagbe-benefits. And dalawa o higit pa na interdependent customer segment yung gumagamit. Dito na tayo sa types of market segment. Dito merong 4 na types. Una is demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographic segmentation. Tara, itakin natin sa susunod na slide. Dito tayo sa first type ng market segment, which is demographic segmentation. Demographic segmentation is the one of the most common forms. It refers to splitting up audience based on observable people-based differences. So, meron ako ditong nakita na magandang example dito sa demographic segmentation. Men and women generally have different likes, dislikes, needs, and thoughts process. For instance, few men apply makeup. 'Di ba meron naman ding talagang mga lalaki na nag-a-apply ng makeup like sa mga sumasali sa pageant ganun. And most women don't wear boxer. So, meron ding mga babae na nagsusuot ng boxer, depende sa trip nila. Also, women typically do most of household grocery shopping and are more likely than men to donate to charitable cause. So, ayun nga, yung sa binasa ko, mas gawain ng mga babae yung mga bumibili ng grocery, naglilinis ng bahay, shopping, gano'n. Then, yun yung mga consideration sa demographic segmentation. Next is behavioral segment, where demographic and psychographic segmentation focus on who a customer is. Behavioral segmentation focus on how the customer acts on a product. So, meron ako dito nakita. Hindi ko lang napakita sa slides. Babasahin ko lang sa inyo. Benefits sought could be a customer often value different benefits. Take the example of skincare. So, yan yung skincare. Pwedeng lalaki or pwede babae gumamit ito. Consumer who buy skincare product do so various reasons. Here are some segmentation example for a different benefit customer may prioritize. First is oily skin fix. The second is remove dark circles, smell gorgeous, price, non-irritating ingredients for sensitive skin, vegan or cruelty-free company ethics. So dito, ito yung isa sa mga maganda example kung paano ipakita yung behavioral segmentation. Kasi dito, sabi sa meaning ng behavioral segmentation, focuses on how the customer acts on a product. So, isa sa mga best example. So, dito naman tayo sa geographic segment. Geographic segmentation organize your audience into group based on their physical location, such as a country or postal code. So, yung geographic segmentation daw is kung dito nakapaloob naman yung lugar ng isang customer o kung ano yung kinabibilangan niyang lugar. So, meron akong example dito. An ice cream company segmenting a country by how hot different regions are and targeting those specific areas that are hottest and therefore more likely to buy ice cream. So,
isang example ng geographic segmentation, yung lugar daw na may init ay merong isang kumpanya na nagtitinda ng ice cream. Tapos dun sila magtatayo or magbabranch ng ice cream nila para mas maging mabenta yung product nila kasi mas mainit yung lugar na doon. Ang report ko po ngayon is the value of proposition. The value of proposition should clearly explain how this product feels. I need communicate, pacify, or other benefits, and state the reason why it's better than similar product on the market. A value proposition is a simple statement that summarizes what is a customer would choose your product or service. The value halaga ng proposition ay dapat na malinaw na na-explain kung paano napupuna ng isang product lahat ng mga needs, included its benefits, and sinasabi din kung paano naging iba o mas better yung product na yun compared to the other product which is binibenta din sa market. It's short, the value of proposition i-explain lang kung nito bakit mas deserving na bilhin ng customer yung product o service na yun offer. Alam po ito, ibig sabihin ito parang pinapanawalan po na napanawasan nila na mas better yung binibenta ko kaysa binibenta nila pa kahit nasa market man po yun, dahil parang mas maganda po yung akin dahil maganda yung benefits at maganda yung product na aking binibenta at sinasabi sa inyo. Kaya yun lang po yung short statement. And by the company who owned it, sinasabi dito is the value of proposition ay naka-focus sa benefits na makukuha ng customer sa pabili o purchase ng product, certification at magandang quality katulad ng mga sinasabi ng isang company regarding sa product na yun. Definition of layman term. The value of proposition pertain to the benefits that customer would get upon buying a product at from it. Tumawag tayo sa tangible and intangible benefits. Tangible benefits are those that can be measured in financial terms. Tangible benefits are those who get directly by using money, tangible benefits are those who get directly by using money, such as material that introduced by owner and easily by anyone. Ang benefits na nakuha from tangible is nasukat in terms of financial, and intangible benefits cannot be quantified directly in economics terms. These benefits including customer satisfaction. Alam po nito is intangible benefits are those which is intended to be owned and not by only with money, but it will hardly obtain and considering it a property in the value of long term. And that's all for